What's up guys? Welcome again sa aking channel, and for today's vlog ay magkukwento ako tungkol dun sa nangyari dun sa dati kong YouTube channel. Siguro meron mga ilan sa inyo na nagtataka kung bakit meron na naman akong bagong channel. Kung anong nangyari dun sa dati kong channel, yun yung ikukwento ko ngayong araw na to, kaya ginagawa ko tong vlog na ito. And meron akong dalawang channel dati guys, which is yung una is yung original talaga kung saan ako nagbo-vlog. So 4 years ko siyang talagang i-work out, ganyan. So nasa 5,000 subscriber na siya. So unfortunately, siguro mga 2 weeks na terminate siya. Pero hindi dahil meron siyang violation, kundi nadamay siya. So ang ibig sabihin, yung pangalawa kong YouTube channel, yung meron talagang copyright strike, which is hindi lang siya third strike o hindi lang tatlo yung strike niya, kundi multiple strike dahil sa pagkakamali na nagawa ko guys. And ina-admit ko na na nagawa ko talaga siya, yung pagkakamali na yun. Kaya ginawa ko rin yung video na to para hindi nyo na rin magawa yung pagkakamali na yun guys. So dun sa channel kung saan ako nagbo-vlog, so nag-decide ako, actually hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, kung ano-ano rin yung ina-upload ko doon. Meron yung pupunta ako sa concert, ganyan. Yun yung original ko. Pero siguro lately nag-decide ako na talagang sabi ko magko-concentrate na ako sa vlog. Kaya usually wala talaga siyang copyright. So original talaga siya. Tapos dun sa pangalawa naman, since hindi pa ako nakapag-decide kung ano talaga yung gusto kong gawin dun sa channel na yun, so kung ano-ano lang yung mga ina-upload ko doon. Usually kapag pupunta ako sa mga concert, kunyari mga concert ng mga artist dito, yung mga K-pop, ganyan, o kaya mga magaling nilang singer, kasi mahilig nga ako manood ng mga concert. So bini-video ko siya. May mga concert na ina-allowed nila yung mga concert goers na mag-video. So ako, nag-video ko pag allowed siya. Usually kapag ina-allow nila is yung tinatawag na encore song. So ito yung parang pagkatapos ng concert, bigla silang tatawagin ng encore, yun, dyan. Tapos, edi babalik yung artist, din kakanta. Yun, allowed na yun. So lahat ng mga concert goers, yung mga Korean, usually ako lang foreigner na pumupunta minsan. Hindi ko lang alam, hindi ko lang din sure. And yun, mag-video talaga kami. And alam naman natin na kapag copyright, wala namang kaso kay YouTube yun. So hindi affected yung ating channel. Pero iba nang usapan kapag copyright strike. So na-copyright na multiple copyright strike ako 2 weeks ago dun sa isa kong channel. Gawa ng parang meron akong pinuntahang parang libreng concert, which is parang yung ano na yun, yung concert na yun, inibitahan yung mga sikat na artist. So merong artist na manggagaling sa atin, which is si nakalimutan ko yung artist, pero yung isa si SB19 Jos, which is yung first day. Tapos yung second day is si Tablo. Ano nga ba ang unang pangalan niya? Nakalimutan ko yung unang pangalan niya guys. Pumunta ako nung second day at yun nga, nakapasok ako. Tapos tinitignan ko, halos lahat din naman ng mga concert goers doon. Siyempre, dahil Asian siya, so iba-ibang lahi yung mga nanood. Lahat naman sila video din. Hindi rin nila ibinawal na video doon sa event na yun. So pagka-uwi ko nung ano na yun, siyempre in-upload ko siya dun sa pangalawa kong channel, which is yung kung ano-ano nga lang na video yung ina-upload ko dun. So nung una, ang ano lang niya is copyright lang siya. So wala rin naman akong kikitain. So ginawa ko siya para mapanood din ng mga kapwa natin Pinoy na may fans din sa Pinoy, ay may fans din yung artist na yun, para makita rin nila, maging proud sila dun sa nakamit ng artist na nakapag-perform dito sa South Korea. Yun. Tapos i-share ko na rin kahit yung mga taga-Indonesia na artist, Vietnam, ganyan-ganyan. Siguro na ano lang siya ng copyright strike after 3 days, which is hindi lang siya isa, hindi lang dalawa, kundi 12 na copyright strike. So ngayon, tinanggap ko na lang siya na, sabi niya doon, meron daw 7 days para yung issue na yun. Which is hindi ko na inano kasi
tanggap ko na nagkaroon ako ng pagkakamali. At saka masyadong hassle kasi multiple strike nga yung nangyari, which is 12. Kung 3 lang yun, pwede mo siyang pwede mo pa siyang solusyonan. But then hindi ko na yun, kung bakit tinanggap ko na lang na mawawala na yung isang channel ko. But, eto na nga. Yung isang pagkakamali na nagawa ko, kaya nadama yung original na kahit na puro original, yung original na YouTube channel ko na kung saan ako nagvo-vlog is inilink ko doon yung kumbaga iisa lang yung AdSense. Inilink ko yung AdSense. So iisang AdSense lang yung ginagamit nila. Which is bawal pala yun. Kumbaga kapag nagkaroon yung isang channel mo ng strike, madadama yung isa dahil iisa lang yung may-ari. Madidetect ni YouTube yun. Yun yung isa sa mga pagkakamali ko. So, kung mas magandang gawin, kung gagawa ka ng maraming channel, iba-iba dapat yung AdSense niya. Yun siguro yung magiging solusyon. So, yun yung naging pagkakamali ko. Nakalink siya sa isang AdSense, which is na-detect talaga ni YouTube. And talagang na-stress talaga ako. Nung unang nawala yung channel ko, nung after, yung may paluwit nga ng 7 days, tinanggap ko na, di nawala siya. Eh, syempre na-stress ako kahit pa paano. Pero sabi ko, meron pa naman akong ibang channel. Pero iba na yung stress nung pati yung original channel ko. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Gaya nga ng sabi ko, 4 years. 4 years yung ginugol ko doon. Tapos ang hirap kunin ng 1,000 subscriber. And yun, ito ako ulit, nakaharap sa inyo. At magsisimula ulit sa umpisa. Hindi ko alam kung kailan ko ulit makuha ang 1,000 subscriber at kung kailan mo-monetize. But anyway, nag-decide ako ulit na gawin itong pagbo-vlog na to kasi parang naging libangan ko rin siya since dito sa South Korea, ang buhay lang namin talaga is trabaho, bahay, ganun guys. So, ito yung naging outlet ko para malibang, mawala yung stress ko, ganun. Tapos at the same time, yung mga nagiging diary ko siya. So yung isa pa pala sa pagkakamali ko, kapag nag-upload na ako sa YouTube, is binubura ko na. So lahat ng mga alaala ko, lahat ng mga napuntahan ko, lahat ng mga video, lahat ng mga vlog na nagawa ko dito sa South Korea na wala lahat. So wala akong backup na copy nun. Kaya kumbaga ginawa ko siya dahil para balang araw, kunyari tumanda na ako and kunyari may magtanong, oh, Korea ka pala dati, ganyan. Then meron ako may kukwento, tapos meron ako may papakitang proof na nakarating na ako sa ganito, na-experience ko na yung ganito. Alam mo yun, kumbaga yun yung naging parang diary ko dito. Na-i-share ko sa mga tao na, oh, ito yung pwede niyong puntahan, ito yung pwede niyong ganyan. Yung mga ganun. Kaya ginawa ko rin itong pag-vlog na to. And this time, ilang buwan na lang ako dito sa South Korea and hindi ko alam kung paano ko umpisan o kailangan ko bang balikan ulit yung mga napuntahan ko na dati since kunti na lang yung time ko dito. Anyway, ayan. Yan yung dahilan kung bakit nawala ngayon. And ito, nagsisimula ako ulit guys. And kailangan ko ng support. Lalo na kung sino man ang makakanood nito, kailangan ko ng support guys. And dyan ko natatapusin itong vlog na to. Yun gusto ko lang linawin. Kaya ginawa ko itong vlog na to para malaman nyo rin kung bakit, ano yung pagkakamaling nagawa ko, kung bakit nawala yung dati kong channel, at kung nagsisimula ako ngayon. At yun ang pinakamahalaga kasi pwede ka naman magsimula ulit eh. Yun nga lang, hindi mo alam kung hanggang kailan, kung kailan ka mo-monetize o kailan mo makukuha yung 1,000 subscriber o kaya yung mga dati mong subscriber ay magka-subscribe sa'yo ulit. And siguro ito ay panimula ulit sa akin and gagawa tayo ulit ng mga bagong experience, bagong alaala, ganyan. Actually, marami akong gustong gawin. And sana samahan nyo pa rin ako guys, and sa lahat ng mga bagong makakapanood nito, please do subscribe sa aking channel dahil bagong-bago ito guys. Nagsisimula ako ulit kahit medyo nakaka-stress, wala na tayong magagawa dahil sa pagkakamali na yun. Kaya naman subscribe naman kayo sa aking channel guys, and syempre ring na rin nyo yung bell button para lahat updated kayo sa lahat ng aking mga gagawin. Ngayon, kung may mga suggestion kayo guys na dapat kong gawin, pwede na rin kayo dyan mag-comment down below. At saka dun sa mga naka-experience na na-terminate dun sa mga channel guys, pwede nyo rin i-comment yung mga experience nyo dyan sa comment section para malaman din ng mga
kapwa nating mga baguhang nag-vlog guys. Na yung mga pagkakamali, ano ba yung mga dapat nating iwasan para hindi na ma-terminate yung ating channel. Siguro yung gagawin ko ngayon talagang more on focus ako talaga sa vlogging para talagang original lahat ng aking gagawin para hindi na rin ako ma-terminate guys. Kumbaga lesson learned din sa ating pagkakamali. Maganda rin ganun. Medyo hindi ko lang alam kung hanggang kailan kakayanin. Sana magkaroon ako ng 1,000 subscriber. Please support naman po itong bagong channel ko guys, which is Mel World. Ayan. And dyan ko natatapusin itong vlog na to guys. Salamat sa pakikinig sa inyo and huwag niyong kakalimutan na subscribe ang aking channel. And that's it for today guys. Bye!